tinuod delikado gyud di ay ang mga marites ani Torns. So medyo maghinay-hinay ta magposta dinhi sa atong internet, no? Mayong gabi sa tanan, no? Murag daghay interesado karon nga episode kay daghay kay atong shares na atong I think nasa 33 shares. But pasabot ani nga daghay mga marites o marisol nga interested maminaw kung unsay pamalaod bahin ni aning atong cyber libel law kay ah, ang Pilipinas by the way ang pinaka-active sa social media. Dinhi pod sa social media medyo ah, daghan-daghan na pod karon nga nasangkat sa korte nga kaso mahitungod sa cyber libel. So ah, maayong gabi sa tanan diha, no? Ah, Murag nauso man ni karon ng mga comments nga libelous dinha sa atong mga social media account. Maayo siguro na ato kini pag hisgutan. Unsa man kaning cyber libel, no? Tagaan ta mo og background primero, unsa ba gyud kini, no? Naa sa atong konstitusyon sa Pilipinas, 1987 Constitution, kanang kuan, no, balaod sa Pilipinas, no. Ang atong batakang balaod mao kana ang 1987 Constitution. Unsa may nakabutang niana, no? Ang mga Pilipino naay katungod pag-express sa ilang kaugalingon. Labi na pag komentaryo bahin sa atong panggobyerno o atong mga public official o even sa mga public figures, no? Ang mga public officials na bal-an naman nato na nga mao man kana ang atong mga mga nagposisyon sa gobyerno, kana atong presidente, kana atong mga appointed officials sa government. So these are public officials. So kita gitagaan ta katungod pag komentar sa ilang performance. Now napoy ato mga public figures na makakomentar ta niana kay public figures magana sila. For example, kanang mga sikat nga mga artista, no? Mga public figures, we can make comments about their actions. Lugar, dili ka public figure, dili ka public official, so private individual ka. So dili basta-basta nga makakomentar ta bahay niya na mga private individuals, no? Now, wala pa ang cyber libel law, no? Kanang cyber libel, apart ni sa cybercrime protection law nga gipasar katong September 2012 tungod sa pagdagsang sa ato mga social media, no, tungod sa internet. Ang pribado nga tao dili ta basta-basta makakomentar sa iyang pagkatao, no. Kung manaway ka sa imong pribado sa usa ka pribado nga tao bahin sa iyang krimen, alleged krimen or sa iyang defect sa iyang pagkatao o bisan pa sa iyang bisyo, no? Dili pwede na imo na labi na kung imong ibutang sa internet kana mahimo ka ng cyber libel. Now, wala pa kining cybercrime protection law sa 2012 na ang libel law, no, sa atong revised penal code ng atong kodigo penal. Nag-ingon diha nga dili ka maka komentar nga kanang dili maayo, no, mga defamatory statements against an individual about a crime, about his vice, about his defect or iya mga action, no. So wala pa kaning cyber libel law. Naa na kana sa kodigo penal, no, sa atong revised penal code ang libel. Although pag pasara ng libel law sa revised penal code, wala pa may internet sa una, no? Wala pa internet, wala pa gali mga cellphone. So sa 2012 tungod sa pagdagsang sa social media o grabe ka active atong internet users sa Pilipinas, labi na sa Pilipinas,
gipalabang ka ng Cybercrime Protection Law. Ang usa dinha ka component ng cyber libel law, no? Cyber libel. Mao kani unsa man ang cyber libel? Ang cyber libel gamiton nimo ang any device, internet, na mogamit kag internet, no? Imo gasawayon ang usa ka tawo nga labi na tong pribado mahitangod sa iyang moingon ka nga kini siya kawatan, no? Usa ka krimen, usa ka crime imo sa ialigahan sa pinaagi dinhi sa atong internet na online platform. Or moingon ka nga si kini si Juan usa kini ka kimpang, no? Usa ka defect sa pagkatao, wala kay katungod niya na. Or kining usa ka si Juan usa ka drug addict. Now, kana is a malicious imputation of a crime, no? Now, kana kung imo kana gamitan, imo kana i-publish sa dinhi sa internet, pwede kang pailan og pwede ka pailan og cyber libel, no? Unsa may penalty ng cyber libel? Ano? Ang cyber libel, ang penalty is kuwara 6 years and 1 day to 12 years. So, sa ato pa, kung 6 years and 1 day to 12 years, kanang cyber libel, dili ka pwede mag-provision. So, pwede ka, kung makonbiktado ka na, dili ka pwede mag-provision, ano? Dili ka ingon nga makagawas ka or tagaan kag provision. Kay pwede kung ma-final ang desisyon, ibutang ka sa prisuhan kay 12 years and 1 day, 6 years and 1 day to 12 years, or fine. Nasaan fine kung maluoy ang murag dili kayo grabe siguro imo panaway online sa usa ka tawo, basi maluoy ang huwes kanay iyang option, usa ka fine, no? Or kung grabe sa di imo gibuhat siguro, kay pwede sad ang huwes mo imposar sa penalty nga imprisonment o fine. So pwede ka papriso at the same time i-penalize ka sa korte, no? Naay mga pangutana nga atong actually common kani nga mga pangutana. For example, naay nag-post dinha, Juan de la Cruz, ikaw usa ka kawatan nga tawo. Di ba? Klaro man kay na nga defamatory, no? Pagdaot-daot, pag tamas-tamas sa imong tao, isang katao, no? Kang Juan de la Cruz. Mayong kag ikaw, Juan de la Cruz, kawatan kang dako. Kung imo ka na ibutang isulat sa internet, any online platform, mahimo ka ng cyber libel. No? Cyber libel ka na, pwede ka ipapriso. No? Pwede ka ipapriso. Ang penalty is 6 years and 1 day to 12 years or fine. Now, ang kuan ani nga kuan kining ato mga commenter, no, di ba? Nag-post ni siya na gi-post niya, Juan de la Cruz, ikaw usa ka kawatan, libelous na. Ang pangutana, kung imo i-share ka na nga kung imo share, no, na may share option sa atong mga platform, no, media, social media platform like din sa Facebook, kung imong i-share, naa ba kay liability sa cybercrime, cyber libel? Atong balaod na ingon nga wala. Ang ga-share lang ga-share, walay liability sa cyber libel. Ang liability katong nagbuhat sa komento nga libelous or defamatory o pagpanmastama sa pagkatao, no, sa isikatawo, no. So siya ang sharer walay liability. Suppose katong ikaw kanang mag-like ka, no? Gwapo sa itong iyang gikuan. Juan de la Cruz, ikaw kawatan ka. Klaro magkay defamatory na. No? Kung nulay ka, no, thumbs up ka. Or napay heart din na. Tulo pa ka heart yung imong i-comment. Masa man, liable ka niya na? No. Ingon ang balaod, dili ka liable. Kung ikaw lugar, katong atong baliko na ang post, Juan de la Cruz, ikaw sa kawatan. Kinsa may liable ni ana? Ang liable ni ana
ang nag-post, no? Ang nag-post. Kung si Pablo ang nag-post, siya ang liable. Kung ikaw na nag-share, walay liability nimo. Gawas kung pag-share nimo, no comment sa ka nga, oo, kana si Juan de la Cruz usapod na ka dakong kawatan sa nag-comment na ikaw na nagkomentaryo nga defamatory. Pero kung gi-share lang nimo nga wala nimo wa ka magkomentaryo nga defamatory, dili ka liable. Kung mo comment, mo like ka lang, mo thumbs up o mag heart ka, liable ka na wala ka liable sa cyber libel. Pero kung sa imong comment, moingon ka din nga tinuod bitaw kana si Juan de la Cruz, dakong kawatan ni ana, nag-heart ka. So ikaw na mismo nagbuhat na kag comment nga defamatory. Pero kung nag-like, nag-heart lang ka, okay lang ka, safety. Walay imong liability sa cyber libel, no? Walay imong liability. Kung nag-share lang ka, walay imong liability nga kanang dili sa ka mo comment nga tinuod bitaw kawatan na siya kay kung butang ka din na nga tinuod bitaw kawatan na siya nanahimo na kang commenter ikaw nag-comment. So duha na mo sa original post og imong libelous na comment, pwede ka pailan sa cyber libel, no? Now, na atuloy na yung mga pangutana pa ni, no? Kining for example kanang group chat, no? Daghan mo tayo mga group chat kanang kini nga group chat private group chat, private kuno pero 25 sila ka buok, moingon sila dinha sa group chat actually ang daghan kaayo ko no daghan kayo mga Marites ug Marisol ug Raul diha manaway no moingon sila nga katong 25 sila sa group chat. Tapos dili membro tong ilang gasawayon, maingon dayon tong maingon sila nga, "Huy, kana bitaw nakabarog nagbalay kay grabe na nga burikat ka na nga bayhana nangabit o kwartahan." So, mo na nakabalay, di ba? Nangabit is an imputation of a crime. So, pwede it's a libelous statement. Kay naa man na gibutan nimo sa imong group chat. So bisa group chat mga Marisol o Marites, bisa group chat kung daghan mo din na, it's still publication, no? Imo gi-publish bisag wala pa din ang dili membro sa group chat ang inyong gimarites, kay tungod kay more than daghan mo din na more than 2. So inyong gilibak tong tao nga wala sa group chat, but you have published the defamatory statement, so pwede ka nga pailan pod sa kaso for cyber libel. Pangutana karon, no? Siyempre na group chat mo din na. So 25 ra mo kabuok. Tapos ang inyong gimariti, ang inyong gilibak, wala din na appeal sa inyong group chat pero naamay kabalo ka ng mga marites bantayan mo kay kamo sa group chat mobalita po na sa iyang sa iyang gisaway sa inyong gisaway mobalita na siya. So kinsa may kinahanglan bag witness, no? Dili actually kini kung naay witness sa member sa group chat nakakita siya sa imong defamatory statement sa group chat, pwede to sa himong witness. Pwede sa himong witness. Pero kung wala good witness, kining kuan internet karon ay mo kumpiyansa mga dodong, mga daday, no? Ay mo kumpiyansa kay bisag walay witness, kabalo ba mo nga nanay titawag nila nga digital footprint, no? Kanang inyo mga gipang post din na gipang comment nga bisag sa group chat ninyo ang ato mga cybercrime experts sa NBI ug nabi ato mga cybercrime experts sa Philippine National Police makabalo mo makalabo mo trace sa inyong IP address kanang inyong digital footprint. So bisag walay mo testigos niya na pwede na sila o tingkayo nila ang origin kinsa gyud
sulti o nagkomentar nga defamatory. So ayaw mo og salig nga walay mo testigos. Kay ang complainant pwede mo adto sa NBI or sa police mangayog assistance. Kanang inyong kuan, kanang inyong mga gipang marites din na bisag walay mo testigos, pwede ang complainant mo adto dito sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division nila o even sa Philippine National Police para i-trace kinsay origin sa katong libelous statement, no? Katong libelous statement. Now, naay mga klaseng defamatory statement usab mga defamatory statement nga kunuhay dili nganlan ang ano, dili nganlan ang ilang libakon. na magbutang nay post ako makatawa mag-usay kini mga post sa atong social media, ibutang din na. Kining akong silingan na dakog tiyan. Ano, dili nganlan no? Nay pangutana, dili nganlan. Kining akong silingan na dakong tiyan, simba ko gamay-gamay pa akong tiyan no. Kining akong silingan na dakong tiyan, nakabalay ni siya tungod sa pangawkaw sa kaban sa gobyerno. No? Now, well, kanang wala dili nganlan niya pero iyang silingan na pero pwede gyud ma-identify niya kay may silingan niya nga dakong tiyan. So, ayang gilibak. So, wala niya nganli pero ma-identify. Pwede ba ka mapailan og cyber libel? Pwede gihapon kay although wala nimo nganli ang tao, apan tungod sa imong tungod kay naay mga description na imong gigamit nga pwede siya ma-identify. So mahitabo niya na is pwede gihapon na siya ma-charge og cyber libel. Kay imo man na siya gilibak o gidaot apan wala nimo nganli pero pwede ma-identify. Kano sa ka pwede maka-file og cyber libel? 15 years gikan sa ang cyber libel kay September 2012 man na siya no. Bisag 15 years na ang milabay, pwede gihapon kag pailan sa cyber libel. So kuyaw ng cyber libel kay pwede na pagkatulgan sa imong kontra. Tan-aw nimo na pag-abot sa panahon 15 years after pwede ka pailan gihapon. Tony, good evening. What about if na siya pakiulawan sa FB pero lahi na FB iyang gigamit attorney? Mabalan ba na nga siya ang tao mao na ang magpakiulaw attorney? Uy, kini common na naay mga naay mga magbuhat og mga fake accounts. Magbuhat sila, mag-post dayon sa ilang nagtago sila sa ilang fake nga accounts. Ang pangutana, mahibaluan ba kana? Pwede mahibaluan kana kanang mga nagbuhat-buhat og mga fake accounts niya banat dayon sa iyang isig katawo. Ang biktima adto dayon sa national kinahanglan mga expert na sa mga sa computer experts na mo no. Kinahanglan moadto ka sa NBI Cybercrime Division or sa Philippine National Cybercrime Division kay i-trace kinsa kanang nagbuhat og fake account tapos nagpakaulaw sa iyang isig katawo. Kay tanan mga post basta na sa internet naay tawag na nga digital footprints. No? Digital footprints. So pwede kay matrace niya na. Okay. Naay sa pangutana diri no, ang atong what's the line between a private and a public individual po? If someone is private but has a large social media following, can they still have the protection of non-public person? Atong i-distinguish no, ang public official kaysa may mga public official atong elected official or appointed nung naa sa panggobyerno, ang ilang protection ni ana against criticism gamay ra.
kay once they opted to be in the government, they are subject to criticism sa ilang performance, sa ilang sa ilang trabaho. Pwede na sawayo nato bahin sa ilang trabaho. So that is purely a public official. How about public figure? Private individual na siya pero ang iyang YouTube account o iyang Facebook account about to million followers. So kana na ang gitawag nga public figure because kay public figure man na siya, no, bisag private individual na siya, no, dili sa elected or appointed sa atong gobyerno, private individual kana siya, pero kay public figure, who is a public figure? A public figure is one who has influence over the public, whose comments, whose actions can be the role models of the young, no? They can be role models of the young, no? So, mao kana because of their influence in the public domain, they may be subject to fair criticism. So, kisa may mga public figure ng ato na mga artista, no? Or kanang ato mga YouTubers, ang mga sikat kayo. They are already public figures. So we can criticize them fairly. So ang ilang protection dili pareha sa kanang mga private individual. Kaya kita mga private individual, ang atong protection against criticism, against comments are rather strong, are stronger than those protection sa public figure o public official. Okay? How about a hack account? Your account was hacked and this was used to post certain obscene and abusive pictures and statements. Of course, ako lugar account, Simbako, no? Simbako akong account gihack. Tapos nanaway ko sa ubang tao, no? Libelous. Ako ba liable? Ang presumption nila kay imo man account, ikaw mo explain nga gihack. That's why kung gihack imong account, moadto ka sa Philippine National Police or moadto ka sa NBI, National Bureau of Investigation, kay naay kana sila mga expert sa cybercrime. And one of those crimes is the cyber libel. So ila dayon na pwede ma-search, no? Problema ang isa ka realidad nato dinhi. Professor Ray Luis Montes Claros, no? Kung naara sa Pilipinas, siyempre ang hacker na sa Pilipinas, pwede ka na ma-search sa atong mga cybercrime experts sa NBI o police. Apan ang problema kung naa sa gawas ang hacker. Kung naa sa gawas ang hacker, bisa mabalaan nato ang iyang digital footprint, ang iyang IP address, na may mga internet protocol addresses bitaw, no? Di na kay nato ta palawon mo discussion sa internet protocol, di na to palawon mo na kay. Basta kay ang ato mga post din na atong matrace kana na atong IP address. Now, kung ang hacker na sa lain nasod, now, maglison na kita kay ang atong crime, ang atong makover up din here sa Pilipinas. Kung naa sa gawas, maglisod kita pagbukod ni ana. Gawas kung lugar mga dinagko nga crime na, no? Pwede na involved ang international community. Pero kung ang iyang giingon lang naasa sa US, for example, gihack niya ang account nga naa sa taga Pilipinas, ang hacker na sa gawas na moingon siya nga kanang silingan nimo din na Ray kawatan ng dako, no? Murag dili naman na kayo mo involve ang international community ana. Gawas siguro kung naanay mga gipanghack ang mga bank accounts, no? That don't involve an international security. No? Now, kung ang imong account gihack, dili ka liable. But you have to show and ask the assistance
of the National Bureau of Investigation, cybercrime expert, or the Philippine National Police cybercrime expert magpatabang ikaw tungod kay na-hack imong account. Na kung dili lang ka magpasagad lang ka nga di ka mo report niya na ang imong account gihimo na pang post nga daghan na kay post nga libelous, pwede ikaw yun ang lakgon niya na. So the moment nga gihack imong account, report it, labi na naanay mga libelous statement or mga acts nga mo-amount sa usa ka krimen. You have to report that immediately to the Philippine National Police Cybercrime Expert Division or the National Bureau of Investigation Cybercrime Expert Division, because you may be liable for your account, for the account that has been used to post libelous statement. Now, akong before na ako i-end, no? Actually, gusto na ako i-share yung kining cybercrime kay kabalo ko, daghay mga kaso nga abot karon, no? Tungod sa cybercrime. Especially ang actually na pa yung mga crimes ang atong hisgutan. Ang atong hisgutan karon sa ang cyber libel. Ang cyber libel is part of the crime sa nakalatid sa Cybercrime Protection Act of 2012. Unsa man kining cybercrime, cyber libel, katong pag-commit of defamatory statements, makadaot sa imong isig katawo, nagapanaway ka sa iyang na amounting to a crime or tungod sa iyang depict sa iyang pagkatao o tungod sa iyang bisyo. Kung imo ka na i-post sa internet, liable ka og cyber libel. Ang penalty niya na is 12 years, 6 years and 1 day to 12 years or fine or both. Walay, kung imprisonment na walay provision. Now, kamo nga nag-comment, nag-thumbs up lang mo, nag-heart mo, without any more further comment, dili mo liable niya na sa cyber libel. Kamo nag-share, dili sad mo liable. Ang liable niya na ang author sa usa ka libelous statement. Now, kang sa group chat, kung naay group chat ninyo, nagbuhat gihapon mo og libelous statement, pwede gihapon mo pailan og cyber libel, no? Nga kaso. Now, pila ka tuig mo expire ang krimen. Ang krimen mo expire 15 years from the commission of the crime. 15 years. So, dugay-dugay, pwede nga maghilom-hilom sa ang agrabyado within 15 years or 10 years. Basta 15 years ka na mag-expire, pwede pa siya mo file og kaso. Now, ang question is, suppose walay witness, no? You can go to labi ito mga hack accounts. Kung inyong accounts na hack gali, ayaw mong dugay-dugay, i-report ka na sa Philippine National Police Cybercrime Unit or i-report ka na sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit kay sila ang expert niya na ayaw pasagdi nga ang imong account magsabwag o mga krimen. Usa sa possible crimen is cyber libel. Kay imo magana account, it is your responsibility to look after your account. So kung matikdan nimo nga gi-hack na siya, report it immediately. Alright. Mora ka to, no? Ang atong diskusyon sa cyber libel karong gabi una. Hinaot nakapaambit ako gamay sa kahibalo sa pamalaon niini. Ang ako lang kung magkomentar ta, ayaw di na to we can use the social media with responsibility. Kay dili lalim ang penalty ni ani mga statements, no? Especially in social media, once you post it, it cannot anymore be deleted. Abi ni mo na delete na, gipang-save na pang-screenshot na sila. And then even if you have deleted it, for cyber crime forensic experts, pwede na i-research ang imong gibuhat sa internet. No? So,
I hope next evening, next Friday, mo-continue kita og dili na cyber libel, mga cyber crimes, no? Cyber crimes nga pwede nato isgutan because nakita man nato karon nga tungod sa kadaghan ay user sa internet, especially ang Philippines. Ang Pilipino ang isa sa pinakadaghan nga social media user, and we want to educate everybody para mahimo kitang responsible, productive nga mga social media users. Mayong gabi sa tanan, no? Akong balikon, ignorance of the law excuses no one. Sa Latin pa, ignorantiam lihis non excusat. So, tungod kay mao kana nga atong prinsipyo sa balaod, atong obligasyon ang pagtuon sa balaod bisan sa ingani nga paagi. Thank you and good night. Happy weekend everybody. Bye-bye.